po sir. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Ito pa namin lahat, yes. We have good news. Kinuto ko sa iyo kanina, we just finished Good news, signing the bicameral conference with the senators and congressmen. Pasok yung sinabi ko sa iyo when we meet last week, no, sa Misibis. Opo, sir. Okay, naipasok lahat additional of 8 billion. Nauna yung 8 billion sa HGAB. Now, naipasok ulit namin another 8 billion. That's 16 billion. So, Grabe, total 16 billion. 350 pesos na, yeah. Can I take a video of you, sir? Sure. Okay. Yes, sir. I can show it to the staff, sir, as the personnel when I talk to them next on the 14th on the Saturday, sir. Thank you. No problem. Maganda yan malaman ng mga staff na we are taking care of instruction by our speaker, instruction by the president. Ano yan? Maganda yan na malaman ikaw sa SOL. How are you? Magandang hapon. Okay naman po, sir. Thank Yan you. si Lieutenant General Facundo Patafox. We have Ano yan? good news. Patafox the 4th, Commander, Just Southern finished, Luzon. signing the bicameral conference with the senators and congressmen. Grabe, Pasok yung sinabi ko sa iyo Saldico. when we meet last week, no, sa Misibis. Opo, sir. Okay, naipasok lahat additional of 8 billion. Nauna yung 8 billion sa HGAB. Now, naipasok ulit namin another 8 billion. That's 16 billion. So, total yung buong 350 pesos na, yeah. Can I take a video of you, sir? Sure. Okay. Yes, sir. I can show it to the staff, sir, as the personnel when I talk to them next on the 14th on the Saturday, sir. Thank you. No problem. Maganda yan malaman ng mga staff na we are taking care of instruction by our speaker, instruction by the president. Ano yan? Maganda yan na malaman ikaw sa How are you? Magandang hapon. Maganda yan hindi ka na makapagsalita, Saldico. We have good news. Good news. Kanina, we just finished signing the bicameral conference with the senators and congressmen. Pasok yung sinabi ko sa iyo when we meet last week, no, sa Misibis. Opo, sir. Okay, naipasok lahat additional of 8 billion. Nauna yung 8 billion sa HGAB. Now, naipasok ulit namin another 8 billion. That's 16 billion. So, total yung buong 350 pesos na, yeah. Can I take a video of you, sir? Sure. Okay. Yes, sir. I can show it to the staff, sir, as the personnel when I talk to them next on the 14th on the Saturday, sir. Thank you. No problem. Maganda yan malaman ng mga staff na we are taking care of instruction by our speaker, instruction by the president. Ano yan? Maganda yan na How are you? Okay, yan lang ang ipaparinig ko sa inyo mga kababayan. Ito na, ang video na naglilik na. Kaya pala, ngayon, hindi na tayo magdadalawang isip kung bakit himod puwet ang mga sundalo, ang mga AFP. Ito siya si Saldico. Kausap niya si Lieutenant General Facundo Palafox the 4th, Commander of Southern Luzon Command. Itong pagtawag niya is on December 11, 2024. After the BICAM. Tingnan nyo. O ano to? ICI. Ano? Hindi pa ba ito mabigat na ebidensya? Na si Saldico, si Romaldis at si Bangag Marcos Jr. talaga? Ang mayroong pakana sa mga nangyayari sa budget. Grabe, ha? Una, 8 billion. Tapos another 8 billion. 16 billion ang tuwa-tuwa ng General Facundo. Ang galing-galing sir, no? Kaya pala, himod po kayo kay Bangag
Dahil bilyon-bilyon pira ng mga taxpayer ang pinapadulas sa mga puwet ninyo, mga hayop kayo. Ayan, tingnan nyo mga kababayan. Hindi pa ba kayo masasaktan sa ganito? Pira natin mga taxpayer, pawis natin to. Tapos ganito-ganito na lang. Pinag-aano nitong Romualdez sa utos ni Romualdez, Speaker Andy Bangag, Presidente. Yan ang kausap ni General Facundo si Saldico. Martin Romualdez, mai-deny mo pa ba to? Isang malaking ebidensya to laban sa iyo, Romualdez. Utos mo daw, instruction mo. Instruction by the Speaker and the President. Kaya kayo mga ICI, wag na kayong magpasikot-sikot pa. Wag nyo nang ilihis ang investigasyon ninyo. Targetin nina ang ulo ng ahas. Sino ba ang ulo ng ahas? Unang-una, yung mga korupsyon sa flood control, hindi makakurap ang DPWH at walang mga proyekto ang mga kontraktor, at saka yung iba-ibang mga ghost project, hindi mangyayari yan kung walang budget na binibigay at kung walang basbas ni Bangag Marcos Jr. At sino ba ang House Speaker na magpirma dyan sa budget pagkatapos ng vice cam? Pagkatapos ng ng budget nila na bibigay na kay Bangag, di ba si Martin Romualdez? At sino ba ang nasa minority na dito sa budget? Di ba si Saldico? Saldico, magkasabwat sila ni Martin Romualdez. Kaya kayo ICI, wag nyo nang ililihis sa mga, sabi pa nga ni Senator Marcolita, na nililihis na ang napunta na sa mga sapsap, sa mga butiti, ang investigasyon. Hindi talaga huhulihin yung mga malalaking isda. Yun. Mga butiti lang ang gusto imbestigahan. Common sense lang eh. Kahit siguro grade 1 na bata, maintindihan to eh. Common sense lang. Saan ba galing ang budget? Di ba sa Kongreso? Sino ba ang gumagawa ng budget? Ang mga congressman. Sino ang nagpirma? Si Tambaluslos. Sino ang nag-approve sa huli-huli? Di ba si Marcos Jr. Bangag? So ano yan? Ano pa bang mahirap imbestigahan dyan? Yan ang dahilan kung bakit nagnanakaw ang mga DPWH, mga district engineer, ang mga kontraktor. Bakit mayroon silang budget? Dahil sa tatlong ito. Kay Tambaluslos at kay Bangag. Kaya kung hindi pa inaaprobahan ni Marcos Jr., hindi pinipirmahan ni Tambaluslos na as a House Speaker, walang manakaw ng mga kontraktor at mga sa DPWH na yung mga district engineer. Yan sila, mga buntot na lang yan. Pero ito ang mga ulo, tatlo, si Bangag kasali. Kasi sila ang sila ang nag-approve sa budget. Sila ang may pakana kung bakit nangyayari ang mga pagnanakaw sa budget. Common sense lang, mga bugok. Nililihis na. Hanggang tingnan nyo mga taong bayan. Ang huli-huli nitong investigasyon nila sa korupsyon na to, mapupunta na naman sa mga Duterte. Tingnan nyo nga, dinadawit na si Senator Bongo. Kung sino-sino pang mga Duterte supporter, mga dikit sa Duterte, dawit na. Ayan. Galing-galing ng walang kwintang gobyerno. Wala na talaga tong Pilipinas. Wala na talaga. Wala nang mapupuntahan. Papunta na sa impyerno. Nasa kalahati na impyerno na ang Pilipinas dahil sa mga magnanakaw ng pagmumukha nitong mga hinayupak na to.
Mga kawatan, gobyernong Marcos talaga, nasa dugo talaga ng Marcos ang mga kawatan. Lumalamon sa pira ng taong bayan. Nakakahiya kayo mga putang ina ninyo. Pati kayo mga military, kaya himod puwit kayo. Wala kayong mga panindigan, mga putang ina ninyo. Pira namin yan, pinalamon sa inyo. Kapal ng mukha ninyo. Hayop kayo.